Maraming mga bansa ang may kani-kaniyang inaangking teritoryo sa South China Sea, subalit ang may tuturing na pinakadominante ay ang China na ginawa na lamang bisyo ang pagpapadala ng mga barko at tila panggigipit nila sa ilan nating mga mangingisda kasama na ang Philippine Navy. O dito, nagawa na din nilang magpatayo ng mga artipisyal na isla na nilagyan pa nila ng kanilang mga base at kung ano-anong mga estruktura. Pero alam nyo ba, yaman din lamang na napag-uusapan natin ng mga artipisyal na isla. Alam nyo ba na hindi na lamang pala China ang gumawa ng mga isla sa West Philippine Sea, dahil kahit ang bansang Vietnam na maliit lamang na bansa gaya ng Pilipinas ay naglakas ng loob na magtatayo din pala ng mga artipisyal na isla sa West Philippine Sea. Bakit nga ba nais ding magtayo ng Vietnam ng artipisyal na isla sa West Philippine Sea? At ano kaya ang reaksyon ng China ukol dito? Yan ang ating aalamin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan nyo kong alamin kung bakit pati Vietnam ay magtatayo na rin ng artificial island sa West Philippine Sea. Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ng sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Isa ang Vietnam sa nakikipag-away din pagdating sa teritoryo at kanilang nasasakupan sa West Philippine Sea. Ang South China Sea ay may tuturing na lifeline ng Vietnam. Maraming mga digmaan ang pinagdaanan na sa pagitan ng China at Vietnam at marami ng mga buhay ang nawala ng dahil lamang sa nasabing lugar. Tulad ng China, inaangkin din ng Vietnam ang Spratly at Paracel Island. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansang ito ay naging maaksyon noong mga naunang dekada. Sa katunayan, taong 1974, noong inagaw ng China ang Paracel Island sa Vietnam, nasa 70 Vietnamese ang namatay. Taong 1988, muli na namang nagpang-abot ang dalawang bansa na ikinamatay naman ng hindi bababa sa 60 manlalayat. Ang land border sa pagitan ng dalawang bansang ito ay matagal na nilang naayos kung pag-uusapan, pero pagdating sa kanilang nasasakupan sa karagatan ay parehong komplikado sa mga bansang ito. Ang Vietnam ay malaki lamang ng 10% kung ikukumpara sa sukat ng Pilipinas, pero kung ikukumpara ito sa sukat ng China ay wala man lang sa kalingkingan nito. Kaya naman napakalaking hamon ito para sa Vietnam na mangahas na magtayo ng mga artipisyal na isla sa West Philippine Sea tulad ng ginagawa ng China. Sa ngayon, maraming mga nag-overlap sa karagatan na nasasakupan ng Vietnam, Malaysia at Pilipinas kasama na rin ang China. Naging bahagi ang Vietnam ng ASEAN sa halos 20 taon mula nang ito ay maitatag at isang bansang ito sa masasabi nating mas nagpatibay sa institusyon. Maliit lamang na parte ng South China Sea ang inaari ng Vietnam, hindi kagaya ng China na halos buong South China Sea ay gusto nilang angkinin. Ayon sa gobyerno ng Vietnam, ang kanilang inaangking teritoryo ay bahagi ng kanilang EEZ o Exclusive Economic Zone. Subalit ang nais na angkinin ng Vietnam ay mas malaki kumpara sa kung ano lamang ang nasasaad sa UNCLOS. Sinubukan ding dalhin ito ng Vietnam sa international arbitration noong taong 2013, subalit hinarang sila ng bansang China at hindi ito natuloy. Sa ngayon ay mas naging agresibo ang bansang ito sa pagpapalakas ng kanilang hukbong sandatahang lakas, lalo na sa kanilang navy. Ayaw magpatalo ng Vietnam dahil kahit sila ay magtatayo na din ng mga artificial island sa ilang bahagi ng West Philippine Sea tulad ng China. Isang bansang napakaliit lamang pero tila napakatapang at ayaw magpadaig. Hindi man magandang senyales ito, ngunit sasaluduhan mo ang isang maliit na bansang tulad ng Vietnam na bumabangga sa isang higanteng halimaw na bansa gaya ng China. Ayon sa ulat, ang planong pagtayuan ng artificial island ng Vietnam ay ang mga dakong itinuturing na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas gaya ng Hizon Reef, Pigeon Reef at Mascardo Reef. Tila hindi nabahagang buntot sa pambuli ng China, agresibo na rin umanong nagtatayo ngayon ang Vietnam ng mga permanenteng struktura sa pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea.
Ito'y base sa dokumentong pinamagatang Planning of Construction Projects on Pearson Reef and Pigeon Reef in Spratly Island na nilagdaan ni Rear Admiral Tran Tan Nghiem, commander sa Vietnam People's Navy na may petsang Marso 27, 2023. Sinasabing kumuha na ng isang pribadong kontraktor ang Vietnam para sa itinatayong istruktura nito bilang bahagi ng militarisasyon sa lugar. Kumuha na raw ng isang private contractor ang Vietnam para sa pagsusulong ng mapangahas na proyekto sa pagtatayo ng permanent structure sa pinagtatalo ng teritoryo. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng China kapag itinuloy ang proyektong ito ng Vietnam. Tila ang laro ng maraming bansa ngayon ay militarisasyon. Nakakatakot dahil parang pinaghahandaan ang isang nagbabadyang digmaang pangdaigdig. Base sa report, kabilang sa planong pagtayuan ng artipisyal na isla ng Vietnam ay ang Hizon o Pearson Reef, Pigeon o Tenet Reef at Mascardo o Bark Canada Reef. Ang nasabing mga isla ay kabilang din sa kiniklaim ng Pilipinas dahil nasasaklaw ito ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang Hizon at Pigeon ay kabilang sa mga reef sa Spratly Island. Bukod sa Pilipinas, ang China, Taiwan at Vietnam ay kabilang sa mga claimant sa naturang reefs. Noong 1978 ay iginiit na ng Vietnam na claimant din sila ng Hizon at Pigeon naman noong 1988. Sa dokumento, ang mga Vietnamese ay nagtatayo na ng instalasyon ng militar at civilian residential housing area sa nasabing teritoryo. Kaugnay nito, hinikayat ni Rodriguez ang Armed Forces of the Philippines o AFP na paigtingin pa ang pagbabantay sa teritoryong nasasaklaw ng bansa sa West Philippine Sea. Una nang nanawagan si Rodriguez kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea na hinikayat ding ipakita sa China na dapat itong sumunod sa ruling ng Permanent Court of Arbitration na nagpapawalang bisa sa pagpapalawak ng Beijing sa territorial claims nito sa South China Sea. Marami sa mga mangingisdang Pilipino ang ulit-ulit na binubuli at itinataboy sa tuwing mangingisda sila sa Spratlys. Ano pa kaya ang gagawin ng China kung may nagtatayo na ng mga artipisyal na isla sa mga lugar na sinasabi nilang kanila kapag nakalusot ang Vietnam sa plano nilang ito? Abay hindi pala dapat ismulin ito dahil hindi pinigilan ng China. Dapat din nakatakutan ng Vietnam dahil sa kapanghasan nilang ito. At tila paninindigan nila ang kasabihang small but terrible. Ano naman kaya ang magiging reaksyon dito ng Pilipinas? Ang mas masakit pang tanggapin nang magsimulang magtayo ng artificial island ng China sa Spratlys, ang lupang ginamit ay hinakot mula sa pinatag na bundok sa Zambales. Kaya siguro kinaya-kaya tayo ng China ay dahil kahit ano ang hingin natin sa kanila ay ibinibigay ng gobyerno, lalo na noong panahon ni Pangulong Duterte. Nakakapagtayo sila ng mga facilities, isla at istruktura sa mismong teritoryo natin. Nakakagawa ng mga artificial island at mga base militar pa. Akalain mong naitayo nila ito noon nang walang tumututol at patuloy pa rin nila itong nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa? Ito'y dahil wala din namang ginagawang hakbang noon ang sarili nating bansa. Iniisip nila na ayos lamang ito para sa ating gobyerno, kaya wala nang naging aksyon ang ibang mga bansa. At dahil hindi tayo kumikibo, tuloy-tuloy ang ginawang pagpapatayo ng kung ano-ano mga istruktura ng bansang China sa bahagi ng teritoryong nasasakupan natin. Hanggang sa ngayon ay hindi pa din natatapos ang ginagawang tila pag-aangkin ng China sa ating mga isla sa West Philippine Sea o kung kanilang tawagin ay South China Sea. Pero bukod sa Pilipinas at China, ilan pang bansa ang umaangkin din pala sa ilang bahagi ng South China Sea at nakikipagmatigasan din sa China at sa ibang bansa tulad ng bansang Vietnam. Marahil ay sa mga susunod na taon, maging ang ilang bansang nakikipaglaban sa kanilang karapatan sa West Philippine Sea ay magpatayo na din ng mga artipisyal na isla at gawing mga base militar ang mga ito. Paano kaya ang Pilipinas? Plano din kaya ng ating gobyerno na magtayo ng mga isla sa pinag-aagawang teritoryo? May plano nga kayang gumanti ang Pilipinas sa ginagawang pambubuling ito ng China? Nauna nang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na kahit 1 pulgada ng ating teritoryo ay hindi natin isusuko kanino mang dayuhang bansa. Kahit ano manong mangyari ay dapat nating itong pangalagaan at panindigan. Dapat lang talaga na magtanod maigi at mas dagdagan pa ang ating pagbabantay ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea para mapangalagaan ang ating sovereignty laban sa mga dayuhang nais manakop ng ating mga teritoryo.
Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!